Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw ng Sabado ang ipinapaabot ng programang Reasons of Faith sa lahat ng ating mga ginikiliw na mga taga-subaybay. Ngayon po ay live po ninyong napapanood ang ating programa ngayong araw ng Sabado, August 8, 2020 sa ganap na alas 3 ng hapon. Kami din po ay nagpapasalamat na lagi po kayong nakaantabay upang pakinggan yung ating pagpapahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ang programang ito ay sumasapit sa inyo upang ipagkaloob ang mga kasagutan sa mga katanungang may kinalaman sa usapin ng pananampalataya. Why we believe what we believe. Because faith without evidence is presumption. Ano man pong uri ng paniniwala o pananampalataya na walang katunayan o ebidensya buhat sa salita ng ating Panginoon ay matatawag lamang na palapalagay. Tiyakin po natin na ang ating pananampalataya ay nakasandig sa bato, nakatatag sa bato. Yan po ang salita ng ating Panginoong Diyos. Okay, so sa pagkakataon pong ito, ipagkakaloob po namin ito pong ginagawa na programa ng Pasig Seventh-day Adventist Church sa pakikipagtulungan ng Reasons of Faith Media Ministry. Ito pong Spirit of Prophecy series na every second Sabbath o every second Saturday po namin ginagawa. Ito po ay usapin na may kinalaman po sa atin din pong pananampalataya. May kinalaman po sa kaloob na panguhula o propesiya mula sa Biblia. At lalo na sa usapin ng mga Seventh-day Adventist na may kinalaman po sa mga tanong o sa mga issue patungkol sa santuario kay Ellen White. So yan po yung series buong taon natin nung ipagkakaloob every second Sabbath or Saturday of every month. Ngayon po ay pinaka 4th episode na ho natin. Ang atin nung pag-uusapan ay patungkol sa pagkaunawa, Adventist understanding on the role of Ellen G. White. Part 2 na po ito. Dahil yung 3rd episode natin, yun atin pong part 1. So yan po ang ating pag-uusapan at kung may oras pa tayo, sasagot po tayo ng mga tanong ayon din po sa usapin kay Ellen White. So yan po ang ating gagawin sa araw pong ito. Siyempre, kasama ko din po ang ating home technical sa katauhan ni Aliyah Sarmiento, ang aking home unika iha, ganun din ang aking pamangkin, si Micah Sarmiento. Kaya kami po ay patuloy na nag-aanyaya na samahan niyo po kami. At announcement to, bago tayo manalangin, sa mga estudyante po ng Reasons of Faith Bible Institute ay nakapag-post na po nung mga nakaraang linggo pa doon sa ating unang lecture nung 4th o ng last week nito pong nakaraang buwan, July. Nandun na po yung first episode ng ating lecture. Doon po sa mga iba nating enrollees na maaaring hindi pa ho kayo kumbaga nakapasok sa atin pong Google Classroom, gumawa na ho kayo ng hakbang, ng paraan na mag-inquire na po bakit hindi kayo nakakatanggap ng invitation. Pero ang tiyak po, paulit-ulit po kayong pinapadalhan sa inyong email address ng personal ministry leader ng Pasig, kasama si Brother Ronnie Pedarios, kasama sila Lizelle Sumagaysay Cando, maging si Brother Edison Aceveros. Nagsisend po sila ng invitation sa inyong mga email account. So, ibig sabihin nyo, nag-expire po yun pag hindi nyo kaagad na-accept yung invitation. So, kung bakit hindi kayo nakakapasok, hindi po ninyo tinitingnan mabuti. Hindi po kayo nagiging attentive po, kaya hindi po kayo nakakapasok. So, ang regular po na magiging klase natin at pagpupulong ay gagawin natin every 4th Saturday of every month sa ganap na alas 7 ng gabi. Yan ho ha. Kasi nung nakaraan, nagsimula na akong nag-meet at ako'y natutuwa, nagpapasalamat sa Panginoon dahil na-meet ko po doon yung ibang mga bagong estudyante natin. Nag-meeting tayo last Saturday evening, alas 9 naman ng gabi ngayon. Umabot na tayo ng pasado alas 10, no? So, kumbaga, ikinonsider ko lang po yung time zone
Dahil yung mga enrollees natin, kasama yung mga taga-ibang bansa, sa Australia, sa US, sa Canada, sa Japan, at sa iba-iba, sa Switzerland. So, nandun po yung ating mga estudyante. So, anyway, yung tinatanong nila na magkaroon tayo ng regular na meeting, yun po, every fourth Saturday of every month, Philippine time, alas 7 po ng gabi. So, bahala na po kayo, mga students, lalo na nandyan sa ibang bansa, na mag-compute kung anong oras ng alas 7 ng gabi dito sa Pinas. Every fourth Saturday, 7 p.m. Philippine time. Yun po yung ating regular na klase. Doon po ko sasagutin yung mga inquiries ninyo regarding po sa ating topic at kung ano po ang mga nais nyong isuggest dito po sa Bible Institute. So, magkakaroon na po ako ng deadline ho talaga. Sa hindi pa rin ho makapasok, kumbaga mahigit naman 1 buwan yung palugit na binigay natin. So kumbaga, magagawa nyo na yan ng paraan kung gugustuhin natin. So, magsasara na po kami at magsisimula na yung formal kasi sa ngayon inaantay pa rin namin talaga dahil nung 4th week ng July na ho nagsimula, ngayon po ay 2nd week na ng August. So sa katapusan po ng August, sarado na yung classroom. Sarado na. So, praise God doon sa mga enrollees na naging attentive po kayo sa inyo pong account. Kaya po kayo'y naka-accept na ng invitation. At yun nga, sa mga account lamang po ninyo sa email, Gmail lang po ang ni-require ng ating Google Class. So, yun po. So, yun po yung atin pong panawagan at patuloy na pagbibigay ng kumbaga ng ating mga information sa ating klase. At syempre, meron ding ginawa yung ating estudyante sa Facebook group chat, si Brother Nards. So, sa mga estudyante po natin, yung mga kilala nyo po na estudyante rin, kapwa ninyo estudyante ng ROF, na wala pa doon sa klase, pwede nyo pong i-add doon sa group chat na ginawa ni Brother Nards. Yan po. So ngayon, bago tayo magsimula sa atin hong pagtalakay dito po sa series na ating ginagawa, Adventist Understanding on the Role of Ellen White, Part 2, ay tayo po muna ay magtatalaga sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sapagkat muli niloob ninyo na may pagpatuloy ito pong pag-aaral ng Spirit of Prophecy series. Sa pagkakataong ito, O Diyos, dalangin namin ng pangunguna ng banal na Espiritu ang siya naming maranasan upang ang amin pong ipapahatid na kaalaman buhat sa inyong salita ay maging maliwanag at magdulot ng pag-asa at katatagan ng pananampalataya sa lahat po ng aming mga taga-subaybay. Pagpalain ng bawat isa sa kanila ang kanilang buong tahanan. Ipagpatawa din, Ama, ang anumang aming mga pagkukulang at kasalanan upang ito'y hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan. Ito po ang aming dalangin. Maraming salamat sa inyong pagtugon, alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so ngayon, ito na. Dadako na tayo sa ating paksa. Pakilagay, Ali, yung atin pong title. Yan po, Adventist Understanding on the Role of Ellen G. White, Part 2. Okay, Part 2 na ho ito. Pero ito po ay 4th episode na, no? Ang atin nung tinalakay noong unang bahagi sa ating 3rd episode, ito pong dapat, ito po yung pagkaunawa po ng Adventist sa kabuuan ng ating church. Kasi kaya sinadya nating dalhin ng mga ganitong uri ng paksa dahil may mga iba tayong kapatid, hindi alam yung panuntunan ng ating church pagdating sa pag-unawa kay Ellen White kung ano yung kanyang gampanin sa loob ng iglesia. Nagkakaroon ng iba't ibang unawa at yung iba tuloy, maging yung hindi natin kapatid, nag-iisip sila na iba-iba daw ang turo sa Adventist. Kaya dito sa ating programa, paulit-ulit po naming sinasabi, iisa lang po ang turo. Meron lang talagang hindi nila naunawaan dahil siguro hindi nila pinag-aralan kung ano yung pagkaunawa ng Seventh-day Adventist sa kabuuan, lalo na sa gampanin ni Ginang White. Pakilagay, Ali, dito sa screen. Ito po yung nakaraan. Kumbaga, balik tanawan natin ng konti. The denials made clear that while the quality or degree of inspiration in the writings of Ellen White is no different from that of Scripture, Seventh-day Adventists do not believe that the writings of Ellen White are an addition to the canon of sacred scriptures. So ito po ay statement po ito ng atin pong iglesia sa kabuuan, sa pangunguna siyempre ng ating General Conference.
pag pinag-usapan yung degree or quality ng inspiration kay Ellen White, hindi iba ito doon sa degree and inspiration ng mga writer ng Bible when it comes to degree of inspiration. Walang pinag-iba kasi nga, ang inspiration ay galing sa Diyos. Yung pagkasi ng Panginoon. Kasi nga yung kaloob na panguhula or spirit of prophecy, kaloob yan ng Panginoon. Sa mga hindi po nakasunod doon sa ating unang episode, nandiyan naman po sa ating Facebook account ng ROF, maging sa Facebook account ng Pasig Seventh-day Adventist Church, nandoon po yung first, second, third episode para masundan ninyo. Kasi sa first episode, yung foundation nito pong series. And then ito na nga po, pang-apat na ito. At nagre-recap lang ako ng konti doon sa third episode. So, pagdating sa degree of inspiration, sa mga writings ni Ellen White, hindi iba ito doon sa mga writer ng Biblia when it comes to degree. Pero ang Adventist po, hindi naniniwala na ang sulat ni Ellen White ay kapantay ng Biblia. Iba ho ang Biblia. Okay? Hindi yan kapantay, hindi si Ellen White ay kapantay ng Biblia. No. But when it comes to inspiration, pareho lang yung degree na ginamit ng Diyos para sa kanyang mga writer. Okay? So yun po yung recapitulation. Mapapanood nyo po yung third episode na yan. Again, doon sa mga nabanggit kong Facebook account. Next. It was concluded, therefore, that a correct understanding of the inspiration and authority of the writings of Ellen White will avoid two extremes. One, regarding these writings as functioning on a canonical level identical with Scripture. Two, considering them as ordinary Christian literature. So yan po. So ano ang sinasabi rito? Yung tamang pagkaunawa doon sa inspiration at authority pagdating sa mga sulat ni Ellen White, yung tamang pag-unawa ay may iiwasan yung dalawang extreme. Okay? Kung naintindihan natin yung function ni Ellen White, may iwasan natin yung dalawang extreme. Nabasa na nga natin. Una, ano yung unang extreme? Na ipantay mo sa Ellen White sa Biblia. Hindi po ganun ang paniniwala ng Seventh-day Adventist. Hindi kapantay si Ellen White ng Biblia. Pangalawa, ito ang isang extreme na i-consider mo na ordinary literature lang yung mga sulat ni Ellen White. Hindi po yan ordinary. Bakit? Kasi nga, yung degree of inspiration galing sa Diyos. Therefore, hindi ordinary. So, yun yung pangalawang extreme. Pag tinuring mo, lalo na ng Seventh-day Adventist, na ordinary lang yan. Yun ang extreme na may iwasan kung naiintindihan mo yung function o gampanin ni Ellen White sa Seventh-day Adventist. Okay? Pakilagay, Micah, yung next slide. Ellen White and the Bible. Ito, paulit-ulit naman, kaya nga recap ito eh. One of the earliest, clearest statements regarding what Ellen White believed to be her relationship to the Bible is the following. Ang sabi ni Ellen White, I recommend to you, dear reader, the Word of God as the rule of your faith and practice. By that word, we are to be judged. Ano ang nire-recommend ni Ellen White? Yung salita ng Diyos bilang rule or panuntunan ng ating pananampalataya at ng ating mga ginagawa. Dahil yung salita ng Diyos, yan ang hahatol sa atin. So maging sa Ellen White, ang tinuturo niya, Biblia. Next. God has, in that word, promised to give visions, a reference to her own ministry in the last days, not for a new rule of faith, but for the comfort of His people and to correct those who err from Bible truth. So, sinasabi mismo ni Ellen White, yung kanya mga sulat ay hindi yan yung bagong panuntunan. Kaya nga sinabi dun sa una nating nabasa, ang tanging panuntunan ng pananampalataya at gawa ay Biblia. Yung sulat ni Ellen White, hindi po yan bagong panuntunan ng pananampalataya. Ngunit para ito saan? Comfort, kapanatagan ng bayan. Yung Seventh-day Adventist. And to correct, para ituwid yung mga nagkakamali sa Biblia. Yun yung purpose ng writings ni Ellen White. At doon nga sa ating mga unang diniscuss, sa una at ikalawang episode, yung purpose kung bakit may prophet sa bayan ng Diyos, to give comfort at upang mag-correct yung mga propeta at magturo ng mga mangyayari sa bayan at maging mangyayari sa hinaharap. Yun ang purpose of function ng isang
propeta. So ngayon ito, tuloy natin to ha. Ang sabi ni Ellen White dun sa Review and Herald, January 20, 1903, little heed is given to the Bible and the Lord has given a lesser light, her writings, to lead men and women to the greater light or the scriptures. So, sinasabi mismo ni Ellen White, hindi masyadong pinagtutuunan ang Biblia. Kaya ipinagkaloob ng Diyos yung lesser light. Yun ang turing sa writings ni Ellen White. Lesser light. Para ituro ang tao patungo saan? Greater light, which is the Bible. So, ang writings ni Ellen White, itinuturo niya ang tao sa Biblia. Lalo na yung mga hindi nagbibigay ng pahalaga na pag-aralan ang banal na kasulatan. Yun yung purpose ng writings niya sa church, sa Seventh-day Adventist Church. Hindi para ipantay sa Biblia. Extreme po yun. Okay, next. The Word of God abounds in general principles for the formation of correct habits of living, and the testimonies, general and personal, have been calculated to call their attention more, especially to these principles. So, ang Bible, yung salita ng Diyos, pangkalahatang prinsipyo yan ng paghubog sa tamang gawi ng pamumuhay. So, ano muli ang sinasabi ni Ellen White? Yung sa Bible. Okay? Yung Bible po. Next. The written testimonies are not to give new light but to impress vividly upon the heart the truths of inspiration already revealed. The testimonies are not to belittle the Word of God but to exalt it and attracts minds to it, that the beautiful simplicity of truth may impress to all. So yun po yung sulat niya. Yung mga patotoo dito ay hindi para maliitin ang salita ng Diyos, kundi itaas at i-attract yung isipan ng tao sa pagbabasa ng Biblia. So, maliwanag po yan sa tamang pagkaunawa ng isang Adventista patungkol sa purpose o layunin ng mga writings ni Ellen White. Ngayon, ito ha. Papasok na tayo sa mga punto kung ano ba yung role ni Ellen White pagdating naman sa interpretation ng Biblia. Yun sa pag-develop ng mga doktrina ng Seventh-day Adventist, no? Kasi may mga taong nag-iisip na yung mga doktrina daw ng Seventh-day Adventist galing kay Ellen White. Ganon sila mag-isip. At maging yung ibang mga Adventist na hindi nga aral pagdating dito sa usaping ito, kaya nga ginagawa natin ito sa ating mga kapatid na itinatalaga natin yung second Saturday na ito para doon sa pagbibigay ng tamang perspective, sa tamang pag-unawa. Ano ba yung gampanin ni Ellen White sa church? Okay? Kasi part yan ng ating Spirit of Prophecy series. Kasi nag-iisip nga yung iba na yung mga doktrina daw ng Seventh-day Adventist galing lang kay Ellen White. Pero dito sa ating second part ng ating fourth episode, no? Si Ellen White is more of clarification or confirmation and clarification. Yun po yung, kumbaga, naging gampanin ni Ellen White pagdating po sa development ng mga doktrina ng Seventh-day Adventist. Unahin ko na, hindi nanggaling kay Ellen White. Ito ngayon ang mga katunayan. Ito ang ating titingnan sa usapin ng Ellen White's role in the development of Seventh-day Adventist doctrines. Micah, yung nakalagay dyan, yung letter A, Second Advent of Christ. Pagdating sa usapin ng second coming, nakikita naman po ninyo ang source, no? She herself learned of this doctrine as a young Methodist girl along with other members of her family as she listened to lectures of William Miller and other early Adventist preachers. So ang usapin po ng second coming o doktrina ng second coming, na doktrina ng mga Seventh-day Adventist, at dyan nakabatay yung pangalang Adventist, no? Sa second coming ni Christ, hindi nag-originate kay Ellen White. Dahil nung kapanahonan pa lang ni William Miller na sila Ellen Harmon pa lang noon, na dalagang-dalaga, nakikinig na sa mga turo ni William Miller. Wala pang Seventh-day Adventist noon, ha? Okay? Wala pang Seventh-day Adventist. So, hindi galing ang doktrina ng second coming kay Ellen White. At ang doktrinang yan, next, Micah, pakilagay, this doctrine has a solid biblical foundation
and is still accepted today by numerous Christians in many denominations. Although we will agree that there are a variety of pre-millennialist interpretation. So, ang doktrina ng Second Coming, meron solidong pundasyon mula sa Biblia. At yan ay pinapaniwalaan din po ng iba't ibang sekta ng pananampalatayang Kristiyano na darating si Kristo sa ikalawa. So, ang aral ng Seventh-day Adventist pagdating sa Second Coming, hindi po nag-originate kay Ellen White. Although sinasabi din dito sa ating source, bagamat yung iba'y naniniwala sa Second Coming ni Christ, meron din kasing variety o iba't ibang paniniwala ng mga pre-millennialist. Ito po yung naniniwala na darating si Kristo bago magpasimula ang 1,000 taon or millennium. So, yun po yun. So, ang punto nating pinapakita rito, hindi galing kay Ellen White. Dalaga pa lang siya. Hindi pa siya member ng Seventh-day Adventist. Alam na niya yung doktrinang ito at narinig na niya ito, lalo na kila William Miller. Yun ang unang punto sa doktrina ng Seventh-day Adventist when it comes to Second Coming. Pangalawa, observation of the Seventh-day Sabbath. Yan. Yung mga hindi nakakaalam ng usaping ito, kay Ellen White daw galing ang doktrinang pangingilin ng ikapitong araw na Sabado. Basahin natin. A knowledge of the doctrine of the Seventh-day Sabbath was first brought to Adventists in early 1844 in Washington, New Hampshire by Rachel Oakes, later Preston, a Seventh-day Baptist. So, noong 1844 po, ang nag-introduce dito po sa mga pioneers ng Seventh-day Adventist, sa mga naging pioneers, ay walang iba kundi si Rachel Oakes na naging Preston. Siya po ay Seventh-day Baptist. Okay? So, hindi po galing kay Ellen White yung doktrina when it comes to Seventh-day Sabbath keeping ng mga Seventh-day Adventists. Okay? So, ito pa. In early 1845, two ministers in the Washington, New Hampshire area, Thomas Preble and Frederick Wheeler, accepted this doctrine and began to propagate their views. Matapos doon sa una nating binasa mula kay Rachel Oakes na nag-introduce, siya po ay Seventh-day Baptist, sinundan ito nila Thomas Preble, ni Frederick Wheeler, at sila din nag-propagate. Ibig sabihin, ipinangaral nila itong na-discover nila truth about Seventh-day Sabbath keeping. So again, wala dyan sa Ellen White. Sunod, ito pa. Thus, it came to the attention of Joseph Bates, who, with James and Ellen White, would later become one of the three co-founders of the Seventh-day Adventist Church. Matapos doon kay Oakes, kay Preble, kay Wheeler, pumasok itong si Joseph Bates, na siya namang nag-introduce sa mag-asawang James and Ellen White. So, hindi po si Ellen White ang nagsimula. Ituloy pa natin. Next, Micah. When Bates first approached Ellen White on the doctrine of the Sabbath in 1846, her initial reaction was negative. Kita nyo? Nung in-introduce ni Joseph Bates na, dapat pala nangingilin pa rin tayo ng Seventh-day Sabbath ayon sa Biblia. Ang reaction pa noon ni Ellen White, negative. Para kay Ellen White, hindi na kailangang ipangilin ang ikapitong araw ng Sabat sa panahong Kristiyano. So nakita nyo, si Ellen White mismo nung una, nung 1846, negative po siya doon. Pero ito, pansinin nyo. Sa sinabi ni Ellen White, pakilagay, Micah, I did not feel its importance, she later wrote, and thought that he erred in dwelling upon the fourth commandment more than upon the other 9. Ang sabi mismo ni Ellen White, ayan po yung source, mababasa nyo sa life sketches. Hindi daw naramdaman ni Ellen White yung kahalagahan ng pangingili ng Sabat, yung importance. At akala lang ni Ellen White, nagkakamali si Joseph Bates nung sinabi sa kanya yung ika-4 na utos, na masyado kang nakafocus dyan, kumpara doon sa 9 na utos. Kita nyo yung reaction ni Ellen White, kaya nga negative siya sa pangingili ng Seventh-day Sabbath. Pero ito, sa sulat ni Ellen White sa Testimonies Volume 1, page 75, in August 1846, Bates published his first tract, The Seventh-day Sabbath, a Perpetual Sign, and gave a copy of it to James and Ellen White from the biblical evidence presented in the book, and that because Ellen had received a vision, they decided to accept this doctrine. So
sa katagalan, matapos nga itong si Bates nag-publish doon sa nabanggit na babasahin, tinanggap na rin nila Ellen White at ni James White yung pangingili ng Sabat. Hindi nanggaling sa vision, kaya tinanggap. So, nung nangili na nga sila Ellen White ng Sabat, saka palang pumasok yung vision para i-confirm sa kanya na dapat pa rin talagang ipangili ng 7 araw ng Sabat. Tingnan nyo ha. Eto. Pakilagay sunod, Maika. In 1874, she recalled in a letter to John Loborough, I believed the truth upon the Sabbath question before I had seen anything in vision in reference to the Sabbath. It was months after I had commenced keeping the Sabbath before I was shown in vision its importance. Yan na nga. So matapos, kumbaga makumbinsi si Ellen White na dapat pa rin ipangili ng araw ng Sabat dahil nga din kay Joseph Bates na nag-introduce sa kanilang mag-asawa, nung nangili na siya after ilang buwan pa raw matapos niyang ipangilin yung Sabat, tsaka ipinakita sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng vision o pangitain yung kahalagahan ng Sabat. So, sumunod muna sa Ellen White bago ipakita yung vision. At nakita nga natin dito, hindi kailanman nag-originate kay Ellen White yung doktrina ng 7-day Sabbath. Negative pa nga siya sa simula eh. So nakita nyo, Rachel Oakes, Preston, Wheeler, Bates, bago si Ellen at James White. So sa mga nagsasabi ng pangingilin ng 7-day Sabbath galing kay Ellen White, nagkakamali ho kayo ng malaking pagkakamali. Wala nang mamali, sa lahat ng mali, yan ang pinakamali. Okay, next. A similar scenario took place regarding the time to begin the observance of the Sabbath, an issue that was not settled among Sabbatarian Adventists until November 1855. 4 views of when the Sabbath begins coexisted among them during the late 1840s and early 1850s. Ito papasok naman tayo doon sa kailan ba nagpapasimula ang pangingilin ng 7 araw ng Sabat. So merong 4 na pananaw noon sa kaagahan ng mga Sabbatarian Adventist. Kasi noon may mga Sunday keepers kaya binanggit dito Sabbatarian Adventist. Kasi may mga Adventist noon pero linggo ang pangilin. Hindi yan yung mga Seventh-day Adventist ngayon. Nililinaw ko lang. So naging issue din sa church na ito kung kailan ba talaga nagsisimula ang pangingilin. Kasi eto, pakinggan nyo mabuti ito. May mga kapatid tayo ngayon ang iisip pa rin 6 o'clock. Pag 6 o'clock ng hapon, ng Biyernes, doon magpapasimula ang Sabat. At magtatapos paglubog ng araw ng Sabado ng 6 o'clock p.m. May mga ganun pa ring isipan. Sabi ko nga, kulang talaga sa pag-aaral. Kaya dinadala natin dito. So, nung una pa man na itong kailan ba yung pangingilan ng Sabat, ito po'y nagkaroon ng, kumbaga, ng pagkaunawa noong 1855 November. Ito po yung 4 na pananaw bago na-resolve ito. Pakilagay sa screen, Micah. Number 1, sunrise Saturday morning. Number 2, midnight Friday night, legal time. Number 3, 6 p.m. Friday, equatorial time, the position favored by Bates, who knew that the sun rises at 6 a.m. and sets at 6 p.m. at the equator. And number 4, sunset on Friday, the Jewish and Seventh-day Baptist position. So ito po yung 4 na pananaw noon bago na-reconcile noong 1855 ng November. Una, ang paniniwala noon, kasi maaga pa nagsisimula pala ang mga Seventh-day Adventist sunrise daw ng Saturday morning. Doon pa lang magsisimula yung pangingili ng Sabat. Kaya ito may mga nakausap akong kapatid. Iba lang, yung ibang nakausap ko, elder pa man din, syempre hindi ko naman babanggitin anong church. Ang paniniwala niya, pangingilin talaga ng Sabat, nagsisimula sunrise ng Saturday morning. O elder pa yan Kita nyo? Yung pangalawa, midnight daw ng Biyernes. Doon pa lang magpapasimula ang pangingilin. So siguro, merong gusto pa rin manood ng gusto niya panoorin, kaya gusto niya midnight. Number 3, 6 p.m. equatorial time. Ito nga yung pinaboran naman ni Joseph Bates, yung nag-introduce ng Sabat kay Ellen White. At yun nga last, sunset on Friday. Yan yung paniniwala ng mga Hudyo at ng Seventh-day Baptist. So, ano ang naging resolution?
Eto, basahin natin ang susunod. John Nevin Andrews was commissioned to study out the matter from Scripture and write a report for a conference in Battle Creek in November 1855. On the basis of biblical evidence, Andrews concluded that the proper time to begin the Sabbath was sunset on Friday. At ito na nga yung napagpasyahan. So sa mga kapatid na Adventist, sa kung ano-anong mga iniisip nyong 6 o'clock, yung iba Saturday morning, hindi po yun ang pinagkaisahan. Ang pinagkaisahan, sunset. Although siyempre, majority talaga, overwhelming, sunset talaga yung pangingilin ng mga Adventist sa buong mundo. Ngayon, yun nga yung may mga issue, paano yung mga lugar na hindi, kumbaga, hindi araw-araw ay regular ang pagsikat at paglubog ng araw. Ang sagot nga po natin madalas dyan, it's a matter of computation. Kasi ang isang araw, 24 hours a day. Ito po ang sinasabi natin sa mga circumstances. Pero sa general principle, sunset po yan. Sunset to sunset. Yun nga, ipinagkatiwala na pag-aralan ito sa pamamagitan ni John Nevin Andrews. At yun nga, naging report niya. At doon nagkaroon ng pagpapasya ang pangkalahatan. Doon sa conference na yun sa Battle Creek noong 1855. At yun nga yung basihan ni Andrews, Biblia siyempre. At yun ang present niya at yun ang pinagkaisahan. Next. While the attendees at this conference accepted Andrews' biblical study and conclusions, Bates initially held out for equatorial time, yung 6 to 6. And so did Ellen White, who sided with Bates. Noon nga si Bates maging sa Ellen White, ang paniwala nila 6 to 6. So sa Ellen White nga, hindi siya, kumbaga, pabor pa sa sunset to sunset. Pero ito na yung napagkaisahan nga ngayon, ito. Next, may kapakilagay. 3 days later, however, during a season of prayer, at the closing of the conference, Ellen White received a vision correcting her position, which she immediately shared with the other believers. Tingnan nyo. Tingnan nyo sa mga nag-iisip na galing kay Ellen White yung mga desisyon, lalo na sa kailan pa magsisimula. Sa Ellen White nga, pabor kay Joseph Bates na 6 p.m. ng Friday papasimulan yung Sabat. Pero 3 araw ang lumipas, matapos doon sa presentation ni Andrews, pinakita sa kanya ng Panginoon yung tamang paniniwala pagdating so kung kailan nagsisimula ang pangingilin. So noon, ito nga, binabanggit natin sa pasimula, sa Ellen White is more on confirmation, clarification. Matapos magpulong-pulong yung mga kapatid, isahang pagpupulong, at kung merong mali doon na mga naging desisyon, maging si Ellen White, nga mali yung kanyang position So pinakita sa kanya sa vision, na tama yung sinasabi ni John Nevin Andrews. So hindi yung isang tao ang nagde-decide sa Seventh-day Adventist, at yan ang madalas nating basahin. It is a general conference in session. Dahil kumbaga, yung tinig ng Diyos, mababasa din sa writings na Ellen White, ay nasa general conference, of course, doon sa well-represented ng lahat ng Adventist sa buong mundo sa time na yon. Sa panahon natin ngayon, every 5 years yan. Yung quinquennial session na tinatawag. So well-represented yan. Kaya yung tinig ng Diyos nandyan. Ang bayan na ito ay ginagabayan ng Diyos. So maging nung sa kaagahan ng Adventista. So si Ellen White, 6 to 6 pa So kinorek siya after 3 days na hindi tama yung position mo. Kita nyo? So yan po. Maging maliwanag sa inyo yan, ha? Eto pa. Pangatlong doktrina na sinasabi nila, puro kay Ellen White galing yan. Christ ministry in the heavenly sanctuary. Basahin natin. A study of the Bible extending over a period of months, first done by Hiram Edson, O.R.L. Crosier, and Frederick Hahn, led a small group of Millerites Adventists to conclude. Anong kinunclude? That the 2 phases of priestly ministry in the Old Testament, sanctuary services, were a type of Christ ministry in the dali lang charge ko lang muna
Sanctuary services were a type of Christ's ministry in the heavenly sanctuary after His ascension, and that Christ had begun a new phase of ministry in October 1844 in preparation for His second coming. So sino po ang nagpasimula ng understanding pagdating po sa ministeryo ni Kristo sa heavenly sanctuary? Ito po yung mga binanggit dito, si Hiram Edson, si Crozier at si Hahn. Sila po yung nagpasimuno na kabilang din sila sa grupo ng Millerite Adventist na sila yung nag-conclude na merong dalawang bahagdan ang ministeryo ni Kristo sa heavenly sanctuary. Matapos na umakyat si Kristo sa langit. At nagpasimula yung ministry ni Christ, yung sa ikalawang bahagi, no? Noong 1844, October 1844, in preparation for His second coming. Ang tawag doon, pre-advent judgment. So, hindi galing kay Ellen White, mga kapatid at mga kaibigan, no? Eto pa. Edson, Crozier, and Hahn published their findings in the Day Dawn, Canandaigua, New York, during the winter of 1845-1846, and again, as an extra in the Daystar, Cincinnati, Ohio, noong February 7, 1846. So, hindi si Ellen White ang tinutukoy dito nagpasimula ng mga findings at pagka-discover nila sa Bible. Ito pa. Ellen White's first written statement upon this subject came about a year after the conclusions of Edson, Crozier, and Hahn had been published. In a letter to Eli Cortez, April 24, 1847, she, or Mrs. White, wrote, "The Lord showed me in vision more than 1 year ago that Brother Crozier had the true light on the cleansing of the sanctuary, etc. And that it was his will that Brother Crozier should write out the view which he gave us in the Daystar Extra, February 7, 1846. Yun yung binasa natin kanina. Ipinakita ng Panginoon kay Ellen White sa pamamagitan ng pangitain na yung interpretation ni Brother Crozier ay tamang liwanag pagdating sa usapin ng paglilinis ng santuario. So, ang ministry ni Christ, yung 1844, yung cleansing of the sanctuary, hindi nag-originate kay Ellen White, kundi sa pag-aaral ng ilan sa mga naging pioneers ng Adventism. Maliwanag po yan. Maging si Ellen White mismo ang nagsabi. Pinakita sa kanya ng Panginoon, yun na yung tamang unawa ay ibinigay kay Brother Crozier. Ito pa. I feel fully authorized by the Lord to recommend that extra to every saint. So, ang sabi daw sa kanya ng Panginoon, inauthorize ng Panginoon na i-recommend yung sinulat na yun sa extra ni Crozier. Di ba? So, maliwanag po yun. Hindi galing kay Ellen White yung doktrinang yan. Next. She repeatedly urged church members to read articles upon this subject written by the pioneers of the Advent movement. And then makikita nyo dyan yung mga sources nung binabanggit natin ito. Paulit-ulit na hinihikayat ni Ellen White yung mga miyembro ng church na basahin yung artikulong yun dahil nandoon yung tamang liwanag pagdating saan? Usapin ng sanctuary. Okay? So, napakaliwanag po yun mga kapatid na hindi galing kay Ellen White yun. Yung doktrina ng sanctuary. So, pangatlo na yun, Pangapat. Eto on the three angels messages of Revelation 14. Iniisip din ng iba, galing lang yan kay Ellen White. Tingnan nyo. Charles Fitz seems to have been the first to preach on the second angel's message on July 26, 1843. This message, referring to the fall of Babylon, never really caught on among Millerite preachers, although many believers accepted it. Sino daw yung unang nangaral nung pagdating sa usapin ng Three Angels Message? Si Charles Fitz, on July 26, 1843. Wala pa dyan si Ellen White bilang Seventh-day Adventist, of course. Siya po ay Methodist pa dyan. Previously, Protestants had tended to identify Roman Catholicism with spiritual Babylon. Fitz broadened the category to include contemporary Protestants who had turned from the doctrine of an imminent second advent. Ito, dinagdag na rito. Kasi dati, yung mga Protestants, naka-identify lang sa Roman Catholicism and spiritual Babylon .
Pero pinalawak ito ni Fitz. Ito na nga, kasama dito sa kategoryang ito ng spiritual Babylon, yung mga contemporary Protestants na naniwala o hindi naniwala sa second coming ni Christ. Sama na sila. Sila po yung mga apostates. Sama sila sa spiritual Babylon. Kasi yung spiritual Babylon sa Revelation, siya yung ina. So, therefore, kung may ina, may mga anak yan. At isinama ni Fitz, yung mga anak dyan, yung naniniwala sa doktrina na hindi na darating si Kristo sa ikalawa. At yan ang pinapaniwalaan ito pong spiritual Babylon, yung mother. Hindi nila tinuturo yung second coming ni Christ. Yun ang dapat nating maintindihan rito. Ang pag-asa nila nasa sangkatauhan, humanism. Wala doon sa second coming ni Christ. So ang unang nangaral dyan ay itong si Fitz, hindi sa Ellen White. Ano pa? Eto naman. Pagdating kay Ellen White, ito na nung naisulat na niya, siyempre, nung Adventist na siya. Sa Testimonies Volume 9, page 19. Pakinggan niyo po itong mabuti. In a special sense, Seventh-day Adventists have been set in the world as watchmen and light bearers. To them has been entrusted the last warning for a perishing world. On them is shining wonderful light from the Word of God. They have been given a work of the most solemn import, the proclamation of the first, second, and third angels' messages. So dito na ngayon, matapos na mabuo nga yung Seventh-day Adventism, ito na yung pinaka-core. Ito yung identity ng Seventh-day Adventist, ang pangangaral ng three angels' message. Pero hindi nag-originate kay Ellen White. Wala pa sa Ellen White, pinapangaral na ho ito. Isa-isahin natin yan, ha? Tuloy pa natin. There is no other work of so great importance. They are to allow nothing else to absorb their attention. The most solemn truths ever entrusted to mortals have been given us to proclaim to the world. The proclamation of this truth is to be our work. Ito ay patungkol na sa nabuong Seventh-day Adventism. Walang ibang gawain na merong ganung dakilang kahalagahan. Huwag daw nating payagan na maalis yung ating attention sa pangangaral ng three angels' messages. Ito ang panawagan na ni Ellen White. Ganun kahalaga. They are to allow nothing else to absorb their attention. Ito po kasi ang present truth sa huling araw na ito. Ang mensahe ng tatlong sinugong anghel. Especially yung ikatlo. Yung may kinalaman sa mark of the beast. Yung iba kasi nating kapatid, masyadong na-absorb yung isipan nila sa mga speculative ideas. Doon sa mga mabababaw lang na issue. Doon sila nabuhos yung attention, nawala sa kanilang identity. Ano ba yung identity natin? Ano ba yung dapat ipangaral natin? Masyado silang natuon doon sa mga issue na inuulit-ulit lang ng mga kalaban. Doon sila nakafocus. Hindi doon sa issue ng pangangaral. Kaya nga, maliwanag ang bilin ni Ellen White, they are to allow nothing else to absorb their attention. Dahil ang gusto po ni Satanas, maalis yung attention natin sa preaching, especially ng third angel's message, na may kinalaman sa warning about the mark of the beast. Dahil kayo matindi na talaga yung, kumbaga, yung culmination. Yung pagtatapos na ng tinatawag na Earth's history in accordance dun sa Bible prophecy na sinabi ng Panginoon pagdating sa mark of the beast. Sa ating kapanahunan, andyan na Ang Diyos lang talaga ang may control bakit hindi pa yan naituloy. Pero ngayon na mismo yan. Kumbaga nakalatag na sa buong mundo ang scheme pagdating sa mark of the beast. Kaya yung mga hindi pa naghahanda nating mga kapatid, naku po, napakadelikado. Lalo na doon sa madali silang matinag yung kanilang attention dahil merong mga naninira lang sa church. Kaya nga ito ang purpose nito pong Spirit of Prophecy series. Ibalik yung ating focus, ano bang meron? Ito pong Spirit of Prophecy. At anong meron? Ano yung present truth na dapat ituon natin yung ating attention kaysa sa mga mabababaw na mga usapin at mga issue na pilit binabato ng kaaway sa church. Gusto nilang alisin yung ating attention doon. Maalis yung focus. Kaya ito pong Spirit of Prophecy series is more of refocus. I-focus natin ang attention dito sa culmination, sa pagtatapos ng kasaysayan ng sanglibutan. Hindi doon sa kung ano-anong mga mabababaw na
issue na ibinabato sa church. Kaya pinatitibay natin sa pamamagitan ng ganitong aral. Okay, eto pa. Next. The world is to be warned, and God's people are to be true to the trust committed to them. They are not to engage in speculation. Neither are they to enter into business enterprises with unbelievers, for this would hinder them in their God-given work. Kailangan daw mabigyan ng babala ang buong mundo. Dapat tayong bayan ng Diyos ay maging tapat sa commitment natin sa Diyos. Hindi tayo dapat nakikibahagi sa mga speculation. Yan yung binabanggit ko sa inyo kanina. Mga speculation, yung mga curiosity sa mga maliliit na bagay ng usapin. Hindi nakatuon dito sa mga nagaganap na ito. Maliwanag ho yan dito. Okay? So, itong Three Angels Messages, una, hindi galing kay Ellen White. Okay? So, ngayon nung nagkaroon ng Adventism, tsaka ito yung naging core. Ito po yung pinaka-ID ng ating church. Ito yung ating mission statement. Dito nakasentro ang ating vision, mission vision ng ating church. Okay? So next. Sunod, yung conditional immortality and annihilation of the wicked. Ano ibig sabihin? George Storrs, a Methodist minister who became a Millerite preacher in 1842, is believed to have been the first in the Millerite Second Advent movement to advocate the unconscious state of human beings in death. Ito pong usapin ng conditional immortality. Ito po yung paniniwala na yung patay na tao, meron pang espiritu o kaluluwang buhay. Tawag doon, immortality of the soul. O kaluluwang walang kamatayan. Yun ang meaning ng immortality. Walang kamatayan. So, ang hindi po galing kay Ellen White, yung doktrina na yan na naniniwala na ang tao pagpatay-patay, walang kaluluwa o espiritu na umaalis sa kanya na may buhay pa. Ang unang nagtaguyod ng doktrina na ang patay, walang kaluluwa o espiritu may buhay. Ang nanguna dyan, yung Methodist minister na si George Storrs. Tingnan nyo, ito naman yung reaction noon nung panahon ni Ellen White. Storrs, ideas influence Eunice Harmon. Bakit hindi ma-influensyan yung nanay ni Ellen? Methodist nga sila. Then, who shared them with her daughter, Ellen, who was about 15 years old then. Ellen's initial reaction was one of strong disapproval, but after a careful study of the biblical evidence, she, or Ellen Harmon, accepted it. Tingnan nyo. Pangalawang beses nito na tinutulan ni Ellen White, nung una, yung doktrina ngayon ng Adventist, una yung Sabat, tinutulan, negative siya nung una. And then pinag-aralan niya, then tinanggap niya. And then saka napakita yung vision to confirm na totoo yan. And then yung pangaral nung minister nila na si George Storrs, isang Methodist, siyempre, tatanggapin ng nanay, Methodist sila. Ibinahagi kay Ellen Harmon pa lang noon, tinutulan ni Ellen Harmon. Ang kanya, yun ang ang initial reaction niya. Strong disapproval. Pero nung pinag-aralan nito na Ellen White, tinanggap na niya na ang patay, patay. Kaya nga patay. Wala nang kaluluwa na may buhay o espiritu, patay. Mananatiling patay hanggang sa pagdating ni Kristo, sa pagbuhay doon sa mga nangamatay kay Kristo at doon sa mga patay na bubuhayin para saan? Sa kahatulan. Okay? So yan po yung conditional immortality and annihilation of the wicked, hindi po nag-originate kay Ellen White. Maliwanag po yan. Then, sunod, later, she became a strong advocate of Storrs' soul sleep doctrine of conditional immortality, and she considered it to be one of the half-dozen pillar doctrines of the Seventh-day Adventist Church. So yun, maliwanag dito. Naging strong advocate sa pangangaral ng conditional immortality. Kasi pag sinabing conditional, ang immortality o kawalang kamatayan, matatanggap natin yan sa pagdating pa ni Kristo. Kung tayo sumampalataya kay Kristo hanggang sa tayo namatay. Nakasulat yan sa unang Korinto 15 mula 50 at patuloy. Sa pagdating pa ni Kristo, kapag tayo binago niya sa isang kisap mata, sa isang saglit, doon lang natin matatamo. Sa mga sumampalataya, sila lang ang makakatanggap ng immortality of the soul. Yung kawalang kamatayan, sa pagdating ni Kristo matatamo. Yun. So yun yung conditional immortality. Hindi doon sa panahon ng kamatayan. So isa po itong doktrinang ito
itong conditional immortality sa mga haligi ng doktrina ng Seventh-day Adventism. Isa po yan sa itinuturing na landmark. Pakilagay, Micah, yung sunod. In this manuscript, Ellen White highlighted that the core or landmark doctrines of Adventism are the heavenly ministry of Christ, the three angels' messages of Revelation 14, the immutability of the commandments of God, with special emphasis on the Sabbath and the non-immortality of the soul. Although maraming doktrina, kaya may 28 fundamental beliefs ang Adventist, pero itong mga nabanggit ang itinuturing na landmark or pillar o haligi ng Seventh-day Adventism. Ito po yung itinuturing na mga haligi. Yung ministeryo ni Christ sa Heavenly Sanctuary na hindi nag-originate kay Ellen White. Yung three angels messages, hindi rin sa kanya nag-originate. Yung immutability of the commandments of God, meaning yung magpawalang hanggan, hindi natatapos. Kung kautusan ng Diyos, lalo na sa 10 utos, tuloy-tuloy yan. Kung paano ang Diyos walang hanggan, ang kanyang kautusan walang hanggan din. Hindi nag-originate kay Ellen White. Kasi noong una nga, hindi siya naniniwala na dapat pang ipangili ng ikapitong araw na Sabat eh. Ano pa? Yun nga, emphasis sa Sabat at yung nabanggit na natin, non-immortality of the soul. Okay? So, pakilagay next. Between April 1848 and December 1850, about 23 Sabbatarian Bible conferences were held to hammer out the distinctive doctrines of what would become Seventh-day Adventism. The pioneers who led out in these meetings were mainly James White and Joseph Bates, although Ellen White attended, her participation and influence in the discussions were limited. So, sa pagitan daw noong April 1848 at December 1850, so halos nasa 2 taon ito, may naganap na 23 Bible conferences. 23. At doon unti-unting nabuo yung mga distinctive doctrines. Pag sinabing distinctive, iba. Iba. Kagaya nung non-immortality of the soul, kagaya nung Sabbath, kagaya ng ministeryo ni Christ sa Heavenly Sanctuary, 10 Commandments, yan yung distinctive doctrines. Unti-unting nabuo dahil doon sa 23 Bible conferences na ito na pinangunahan ng mga pioneers. At nabanggit ngayong ilan, si James White, Joseph Bates. Si Ellen White, bagamat nag-attend, yung kanyang participation ni Ellen White ay more on discussion, ay limitado. Bakit? Tingnan nyo, tanungin natin si Ellen White. Bakit naging limitado yung kanyang participation? Eto, pakilagay sunod, Micah. In 1904, she recalls her experience during these conferences, yun yung 23 Bible conferences, naalala ni Ellen White. During this whole time, 1848 to 1850, I could not understand the reasoning of the brethren. My mind was locked, as it were, and I could not comprehend the meaning of the scriptures we were studying. This was one of the greatest sorrows of my life. Nakasulat yan sa Selected Messages, Book 1, page 207. Yung binabanggit na 23 Bible conferences, na doon unti-unting binuo yung distinctive doctrines ng Adventist. Sinabi ni Ellen White yung kanyang naging karanasan sa buong panahon na yon ng Bible conferences. Hindi niya maunawaan yung pangangatwiran ng mga kapatid, para daw nakalak. Kumbaga, hindi sarado yung kanyang kaisipan. Hindi niya maintindihan yung mga kahulugan ng kasulatan na kanilang pinag-aaralan. At yan ang itinuring na Ellen White, yung kanyang karanasan na yon, pinakamatinding kalungkutan ng kanyang buhay. Isipin mo ba naman? Kaya nga, binanggit doon sa una, yung participation ni Ellen White, limitado. Kasi nga, bakit naging limitado? Dahil doon sa isiniwalat na Ellen White na kanyang karanasan nung mga panahon yon. So, paano nasasabi ng mga... Kaya yung mga nagsasabi po, lalo na sa mga hindi Adventist, na yung mga doktrina daw ng Adventist galing kay Ellen White, mag-aral at panuorin nyo po. Ipapanood nyo sa mga nanonood ngayon na may ganong isipan. Ipapanood nyo po doon sa mga nagsasabing galing kay Ellen White. Ito po yung aking paglalathala. Kompleto po yan sa sources. So, hindi po galing kay Ellen White yung doktrina ng mga Adventist. Inamin nga na Ellen White na sa kapanahonang binubuo ito, hirap na hirap nga siya eh. At dun sa mga nauna natin binanggit, sa ministry ni Christ sa Sanctuary, Crozier,
Di ba? Yung non-immortality of the soul. Oh. Paliwanag ho na hindi galing kay Ellen White. Maging yung pangingilin ng Sabat, tinutulan pa nga ni Ellen White. So yun po yun. So ngayon, ito, tuloy. May kapakilagay. Many early Adventists were, ano sabi dito? Arians or semi-Arians in their understanding of the divinity of Christ and viewed the Holy Spirit only as a power emanating from God the Father. Ellen White's influence was beneficial in helping the denomination at the end of the 19th and early 20th century in adopting an orthodox view of the divinity of Christ and personhood of the Holy Spirit. Eto, tatalakayin ko din po ito. Itong may kinalaman sa mga semi-Arians, itong mga Arians, diba? Yung Arians, nagpasimula kay Bishop Arius ng Alexandria noong 4th century AD na ang paniniwala si Kristo ay tao lamang sa likas na kalagayan, hindi Diyos. So, syempre sa kaagahan ng Adventism, iba-iba ho ang paniniwala dyan dahil ang nabuong Seventh-day Adventism, yung mga pioneers niyan galing sa iba't ibang sekta ng sangkakristyanuhan. Kaya yan naman yung mga pinagpupulot ngayon ng mga Trinitarian. Yung mga hindi naniniwala na ang Espiritu Santo ay Diyos. Yung mga Trinitarian ngayon mismo 21st century. Yung pinagpupulot nila ay yung background ng mga sa kaagahan ng mga pioneers natin na hindi pa malinaw sa kanila. Yung unawa about the Trinity. Pag-aaralan din po natin ito. Pinasadahan ko lang ito para ipakita sa inyo na naging malaki rin ang bahagi ni Ellen White dahil alam niyo po ba na may mga pioneers na nagulat sa sinulat na Ellen White noong 1898 na naipublish noong 1899, The Desire of Ages. Dahil sa book na Desire of Ages, doon mismo tinukoy ni Ellen White na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos sa likas na kalagayan, maging yung Holy Spirit. So, sa Ellen White, habang lumalao ng panahon, di ba, sa kaagahan ng 19th century, kabubuo pa lang ng Seventh-day Adventism. Nung lumao ng Adventism, issue talaga noon yung Trinity Doctrine. Okay? So, di bali tatalakayin ko rin ho yan. Sinasabi ko lang dito na naging yung impluensya din ni Ellen White ay malaking tulong para matulungan ang ating denomination sa katapusan ng 19th century, kaya nabanggit ko 1898, na i-publish noong 1899 ang Desire of Ages. Yan po ay nasa late part na, the end na ng 19th century. At nung early 20th century, 1910, yan, early yan, 1905, 1910, diyan na ngayon nakita at kumbaga naging matibay yung paniniwala ng Seventh-day Adventism about the Trinity bilang ang anak ay Diyos at ang Espiritu Santo ay Diyos sa likas na kalagayan. Yun po yun. Kaya yung mga naririnig nyo mga kapatid ngayon na ang Holy Spirit hindi Diyos, yung mga taong yan, pinagpupulot nila, wala silang understanding sa historical background ng Adventism. Basta nagbasa sila doon sa internet, pinasa sa kanila yung mga malisyosong isipan na yon at yun ang kanilang dinudoktrina sa mga kapatid. Yun ang problema ng mga yan. Hindi pinag-aralan yung historical background plus the definition of terms. Yun po yun. So, pinasadahan lang natin ito para may pakita sa inyo na ang church natin ginagabayan ng Panginoon dahil meron siyang propeta na inilagay dito sa huling panahon sa katauhan ni Ginang White. Yun ang purpose ng prophet, to comfort, give guidance through the Holy Spirit, and correcting error. Kaya yung paniniwala ng una ng Adventist, mahabang panahon bago na-correct. Dahil nga, majority noon, walang understanding sa usapin ng Trinity. Iba-iba ho kasi ang understanding noon sa Trinity. Mula pa nung 4th century hanggang umaabot sa ating panahon ngayon, iba-iba pa rin talaga pag-unawa niyan. Kaya nga ang tawag dyan, perennial controversy. Ibig sabihin, long time controversy yan. Okay? So, yun po yun. So, ginagabayan ng Panginoon ang church sa pamamagitan ng kanyang propeta. So, pakilagay, may kayo sunod na slide. Ito po yung mga, kumbaga, ito yung mga sources na pinanggagalingan ng atinong sinasabi na yon. Maraming aklat ho yan, maraming articles yan. So, hindi po ako nagsasalita rito na sa sarili ko galing, no? Okay. Next, she also helped the denomination steer away from some pantheistic views at the same time. Natulungan din ng ating propetisa, ang ating iglesia,
para mailayo doon sa pantheistic view. Ito po yung paniniwala na ang Diyos nasa lahat ng bagay. Nung kakontemporary na Ellen White, although siyempre mas matanda sa kanya yung doktor na yon ng 19th century, no? Yun ang isa sa naging ma-impluensya, si John Harvey Kellogg. Dr. Kellogg, naging ma-impluensya yun sa time na yon para may pasok yung doktrina na kanyang, kumbaga nadadaya rin si Harvey Kellogg, nadaya siya. Kaya nga nung sumulat siya ng libro na The Living Temple, maliwanag doon yung sinabi ni Ellen White, mabigat. Sabi niya, pag tinangkilik niyo yung libro na yan ni Kellogg, papahintulutan yun na kausapin kayo ng demonyo at ilayo kayo sa Diyos. Meaning, yung sulat about pantheism na doktrina ni Kellogg na paniniwala, ang Diyos na sa lahat ng bagay, ang Diyos na sa bundok, ang Diyos na sa punong kahoy, ang Diyos na sa daon, ang Diyos nasa sa iyo. Ngayon 21st century, yan naman ang daladala ng mga postmodernist, yung mga spiritualist, na meron daw tayong portable sanctuary. Di ba? Anyway, na-topic ko na rin yan. Nire-rewind lang natin sa inyo yung mga views na ito. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang pantheistic views. Napakamapanganib. At ginamit nga ng Panginoon sa Ellen White para banggain yung mga ganong idea. Can you imagine, dalawang institusyon ng Adventism ang nasunog dahil lang sa pag-entertain ng doktrinang to. Yung Battle Creek noong 1902 at yung Review and Herald Publishing House. February nasunog ang Battle Creek. February 18, 1902, isang taon lang yan ha. At noong November naman yung ating publishing house dahil gustong, can you imagine, ipapa-imprenta yung libro ni Kellogg na yun. Yun ang naging problema sa pantheistic view na ito. Okay? So, eto ngayon ang ating pagtatapos. No? Dito sa ating pagtalakay. Ellen White's role in the development of Seventh-day Adventist doctrines. Ellen G. White's role was limited to guidance and confirmation and not to the formation or generation of new ideas or beliefs. So ano daw yung participation ni Ellen White? Ito yung understanding ng Seventh-day Adventism. Doon sa ibang kapatid na ibang pagkaunawa, kaysa dito sa ipinapakita po natin sa inyo, di sundan na ninyo kung ano yung tamang unawa para hindi kayo magkaroon ng mga extremes ideas, no? So, ang participation ni Ellen White pagdating sa formation, sa pagbuo ng ating mga doktrina, limited yan sa guidance and confirmation at hindi doon sa formation. Kasi pag sinabing formation, yun nga, si Ellen White ang bumuo. Hindi po siya. Inisa-isa na natin. Maliwanag ho. So, yan po yung ating topic bilang pagpapatunay at pagbibigay sa inyo ng pansin, ano yung pagkaunawa ng Adventist sa role ni Ellen White sa church. Kaya hinimay-himay ko po sa inyo mula nung episode 1, episode 2, episode 3 na may first part at itong episode 4 ang second part. Doon sa role o kampanin ni Ellen White sa formation naman ng doctrine. Doon sa third episode, ano yung role ni Ellen White, ano yung understanding ng church sa kanyang writings. At dito naman, ano yung understanding ng church sa doktrina na nabuo sa Seventh-day Adventism. So, yan po paghimay patungkol sa tamang unawa pagdating sa gampanin ni Ellen White sa church when it comes to development ng mga doctrine. So, guidance, confirmation. Binigyan na natin ng example. Ellen White, tinutulan niya yung Sabat, inaral niya, and then kinonfirm sa kanya sa pamamagitan ng vision. Yung doktrina na nabuo sa Heavenly Sanctuary, nila Crozier, ni Han, na-confirm yun sa pamamagitan ng vision kay Ellen White. Sa 23 Bible Conferences, may mga matinding discussions doon sa pag-uusap na yun sa halos 2 taon. Ang role ni Ellen White, i-confirm yung ilang mga bagay doon na pinag-aralan. Kumbaga, binuhos muna lahat ng panalangin, pagpupuyat, ginawa yun ng mga mga nag-aaral para mabuo yung doktrina na galing talaga sa Bible yan, hindi galing sa sariling opinion lang ng tao, pinag-aaralang mabuti. Nung ma-exhaust na lahat ng pag-aaral, at kumbaga yung iba sa ating mga pioneers nung sumuko, and then saka papasok yung tinatawag na guidance sa pamamagitan ng Holy Spirit na nagamit sa Ellen White to confirm or to deny or to correct yung mga sinasabing idea na nabuo pagdating sa doktrina. So marami pa ho ito. So sa kasaysayan po ng church, nakasulat naman yan
Kompleto ho yan. So wag ho tayong maligaw mga kapatid, lalo na sa iba na nag-aaral ng doktrina ng Adventism pagdating sa Spirit of Prophecy or kay Ellen White, wag po kayong maligaw. Wag po kayong pumunta doon sa mga site sa internet na ang layunin lamang ay mga malisyoso. Ang dami ho doon paninira kay Ellen White. So dito ho kayo magtanong o sa ibang mga programa ho ng Adventist na may alam sa usapin ng Spirit of Prophecy. Doon ho kayo magtanong ng tamang pagtatanong para hindi ho kayo maligaw. Kung yung pagtatanungan natin, yung mga walang alam din at gusto lang ay siraan ng Adventist, ay talagang makukuha nyo hausyaw. Ibig sabihin, mga walang katotohanan. Mabababaw lang na unawa. Okay? So yan po ang ating topic ngayon. Ngayon, ganito ha. May mga tanong po rito na may kinalaman po sa Spirit of Prophecy. Yan ang ating second part. So, sasagutin natin yung mga tanong na yon, no? Sasagutin natin, isusunod natin yung mga tanong na yon. So, ito ay tanong, yung mga tanong na ito ay galing kay Imelda Santos. Maayos naman po magtanong itong ating listener at hindi po siya Seventh-day Adventist, no? Maayos naman siya magtanong dito. Sabi ko nga sa inyo, ganito lang yan eh. Kahit sino ho pwede rito. Pero ang format natin, magtanong kayo. Okay? Pero kung hindi maayos yung pagtatanong nyo, iriribat nyo lang ako rito, ibang forum yon. So dito, pagtatanong lang, dahil ang malasakit ko rito, para sa mga nag-aaral, Adventist o non-Adventist. Tapos magsasalita kayo ng hindi maganda rito, matatanggal talaga kayo rito. Kaya nang ginawa ko na sa iba. Kaya hindi ako nagbibiro dito, ano? So, may mga warning muna akong binibigay, pero kung manggugulo lang kayo dito, kick out ang labas ninyo. Ganun yun, ginawa ko na yun. Kaya wala ho ritong nanggugulo. Pwede kayo magtanong kung gusto nyo. Pwede kayo magpahayag ng ibang pahayag, pero ayusin nyo. Maayos na pananalita. Ako naman ay madaling makuha sa maayos na usapan. Nakikinig ako dyan. Pero kung yung mga bungangang hindi magandang lumalabas na babasa ko, mabilis lang ako mag-decide. Ganun ho. Okay, so ito, gagaya na ito sa Imelda Santos. Welcome kasi maayos naman siya magtanong. Pakilagay nga, Micah, babasahin natin ng sunod-sunod yung kanyang magagandang tanong about writings of Ellen White. Ito, how true, kita nyo agad ha, naka-bold pa yan, how true, excerpts from a response to accusation to Ellen G. White as false prophet. Some of Ellen White's many false and failed prophecies showing her to be a false prophet are A. Marami ho ito, isa-isahin po natin ito. White falsely predicted that some living in 1856 would live to see Christ return. Kinote, I was shown the company present at the conference, said the angel, some food for worms, some subjects of the 7 last plagues. Some will be alive and remain upon the earth to be translated at the coming of Jesus. Testimonies, Volume 1, pages 131, 132. This statement was made in 1856 and everyone present in that meeting is now dead. None lived to see Christ's return. This is clearly a false prophecy. White made no conditions for the fulfillment of this prophecy. Yan yung una. Pangalawa, B. White falsely prophesied that England would declare war on the United States of America about the time of the Civil War. This nation will be humbled into the dust. England is studying whether to make war on her. When England does declare war, there will be a general war. Testimonies, Volume 1, page 259. This was a false prophecy. England did not declare war on the United States of America during the Civil War. And the USA was not humbled into the dust. Yun yung pangalawa. Haba, di ba? Pangatlo. White falsely prophesied in 1850 that all Jerusalem would never be built up. In 1850, Bible scholars were teaching about Jews returning to Palestine and the restoration of Jerusalem. White stated, I also saw that all Jerusalem would never be built up. Early writings, page 75. However, since Israel's rebirth in 1948 and the Six-Day War of 1967, all Jerusalem has been greatly built up. Okay? Letter D. White falsely prophesied that the time for salvation for sinners had passed in July 1844. The midnight cry was finished at the 7th month, 1844. Early writings, pages 42 to 45. E. Tama ba? E? Oh, yes.
White prophesied the world would end in 1843, 1844, 1845, and 1851. The believers explained their mistake and gave reasons why they expected their Lord in 1844. Early writings, page 237. Yan po yung sunod-sunod na magagandang tanong ni Imelda Santos. Maganda ho. Salamat sa inyong magandang tanong. Pero nasabi ko nga sa kanya, itong mga tanong na ito, paulit-ulit na naming sinasagot. Although dito sa ibang programa ko yun, lalo na sa radyo, pero dito sa Reasons of Faith kasi, yung iba bago sa pandinig nila ito lalo na sa mga kapatid, at maaaring bago din kay Imelda Santos, kaya siya nagtatanong, no? So, sasagutin ko uli ito. At ito, pakinggan nyo mabuti kasi ang magaganda yung punto, isa-isahin ko po itong mabuti sa inyo. Himay-himayin natin. Okay. So, yung unang tanong, patungkol nga doon sa binanggit niya, yung una sa A, na mali daw yung hula ni Ellen White na nangyari noong 1856 na sinabi niya mayroong ipinakita sa kanyang company na nandoon sa conference na yon at sinabi daw sa kanya ng anghel yung iba doon ay mamamatay, food for worms at yung iba ay makakaranas ng 7 salot at yung iba mananatiling buhay hanggang sa pagdating ni Kristo. 1856 na yon. Ngayon, 2020 na. So, ibig sabihin, mga patay na yon. So, bula ang propeta sa Ellen White kasi sinabi niya, yung iba doon, makakaranas ng 7 salot, at yung iba doon, darat ng buhay ni Kristo. Matagal ng patay yun Mid-19th century pa nga naman yun. O nga baka nga maling hula nga ni Ellen White yun Pwede basahin natin yung mga pahina na kanyang kinote, no? At paliwanag natin mabuti ito. Eto, may kapakilagay, Testimonies Volume 1, page 131. I was shown the conformity. Ito kasi yung binanggit niya mga pahinang ito. Ang title nito, Conformity to the Word, o pakikiayon sa sanglibutan. Ito yung context ng aklat. Pakikiayon sa sanglibutan ng bayan ng Diyos. Kaya babasahin ko sa inyo mga portion na yun, Mahaba kasi yun I was shown the conformity of some professed Sabbath keepers to the world. Oh, I saw that it is a disgrace to their position, a disgrace to the cause of God. They give the lie to their profession. They think they are not like the world, but they are so near like them in dress, in conversation, and actions, that there is no distinction. So, una natin pinakita, dahil sabi ko nga, ang title nito, ang pinaka-headings nito, yung pakikiayon sa sanglibutan ng bayan ng Diyos. Next, tuloy natin. I was shown the company. Ito na yung kinote ng atin pong tagapagtanong. I was shown the company present at the conference, said the angel, some food for worms, some subjects to the of the 7 last plagues, some will be alive and remain upon the earth to be translated at the coming of Jesus. Yung mga patay na ito, Brother Melvin. So maling hula ito ni Ellen White. Ito Unahin muna natin yung some food for worms. Ibig sabihin, mga mamamatay. Alam nyo ba na merong naka-attend sa ano na yon, yung sa company na yun na binabanggit dito, na ang pakiramdam ng babaeng yun, mamamatay siya. Alam nyo ang nangyari? Namatay talaga siya. Pakita nga, may kasunod na slide. Ito si Sister Clarissa M. Bonfoye, who fell asleep in Jesus only 3 days after this vision was given, was present in usual health, and was deeply impressed that she was one who would go into the grave and stated her convictions to others. 3 araw lang po ang lumipas. Itong nag-attend na ito na nasa maayos namang kalusugan, usual health. Pero nasabi niya, napakaramdam niya, mamamatay siya Namatay nga itong kapatid, namatay sa Panginoon. Ito po ay tapat sa Panginoon, itong si Clarissa Bonfoye, namatay siya. So, yung unang binanggit na Ellen White, some food for worms. Nangyari. Paano yung iba na yun na sabi makakaranas ng 7 huling salot, mga patay na rin yun. Tuloy pa natin muna ang basahan. Then, ipapakita ko sa inyo yung principle ng prophecy, no? Ito. Next, Micah. Solemn words were these spoken by the angel. I asked the angel why so few were interested in their eternal welfare. So few preparing for their last change. Said he, sabi ng angel, earth attracts them. Its treasures seem of worth to them. They find enough to engross the mind and have no time to prepare for heaven. Satan is ever ready to plunge them
deeper and deeper into difficulty. As soon as one perplexity and trouble is of the mind, he begets within them an unholy desire for more of the things of earth. Ito yung mga nahilig sa sanglibutan. Ngayon, ito ang principle na sinasabi natin. May mga babasahin po ako rito. Nung tinanong ni Ellen White, yung punto rito sa anghel na gumabay sa kanya sa vision, bakit mas interesado yung karamihan sa mga bagay na sa sanglibutan sa halip na paghandaan nila yung pangwalang hanggang buhay? Ano ang sagot sa kanya ng anghel? Attracted sila sa sanglibutan. Hindi sila nagbibigay ng panahon maghanda patungo sa langit. Lalo pa silang naghahangad sa maraming bagay ng sanglibutan. So ngayon ito ang headings nitong vision na ito na sinulat ni Ellen White na may pamagat na conformity to the world, may kinalaman ito sa kabuuan sa bayan ng Diyos. Ang prophecy kasi, ang range ng prophecy, may tinatawag na immediate and then yung long distance. Immediate, long distance. Mamaya, bibigyan ko na example mula sa Biblia. At baka kapag nag-stick po yung iba sa ganitong prinsipyo, nagkamali si Ellen White, hindi naman natupad yung dalawa dun na merong makakaranas ng 7 huling salot, na may mga buhay na daratnan si Kristo. Ulitin ko sa biblical principle of interpretation ng Bible prophecy, when it comes to range, yung layo, distansya, may immediate and by long distance. Kasi nga, doon sa lecture natin kanina, yung inspiration ng Diyos na ibinigay kay Ellen White, hindi rin yan iba pagdating sa prophecy sa mga Bible writers ng Biblia when it comes to degree of inspiration. So ituloy ko muna para lalo makuha natin yung kabuuan ng pinag-uusapan. Meaning, ang sinasabi natin dito, patungkol ito sa bayan ng Diyos. Hindi lang naman yung mga nandoon na ipinakita sa kampaning yon ang naa-attract sa sanglibutan. Ibig sabihin, yung na-attract lang sa sanglibutan, yung pinakita na nasa grupo lang na yon. Ang pinag-uusapan dito, kabuuan na bayan ng Diyos. Tuloy natin. Pakilagay, Micah. Jesus is coming. And will He find a people conformed to the world? And will He acknowledge this as His people that He has purified unto Himself? Oh no. None but the pure and holy will acknowledge as His. Those who have been purified and made white through suffering and have kept themselves separate and spotted from the world, He will own as His. Testimonies Volume 1, page 133. Binabasa natin ang buo, Imelda Santos, no? Sa pagdating doon ni Kristo, at matagpuan niya yung mga taong nakikiayon sa sanglibutan, tatanggapin ba niya sila bilang Kanya? Siyempre hindi. Ang tatanggapin lang ng Panginoon ay yung mga naglinis ng kanilang mga damit, pinaputi sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, sa madaling salita. So nakikita ninyo ang usapin dito, hindi lang nakafocus doon sa company, kundi sa kabuuan ng bayan ng Diyos, visible and invisible. Kasi yung mga naghihintay din kay Kristo, hindi lamang Seventh-day Adventist. Ang Seventh-day Adventist, the visible church, at yung ibang mga lingkod ng Diyos sa iba't ibang samahan, invisible church, yung mga naghihintay sa pagdating ni Kristo. So kabuuan ang pinag-uusapan. Ngunit, ang focus ni Ellen White sa church at doon sa kabuuan. Yan yung range na pinag-uusapan. Tuloy natin, para lalo ninyong makita. Next, Micah, as I saw the dreadful fact that God's people were conformed to the world with no distinction except in name between many of the prophets, disciples of the meek and lowly Jesus and unbelievers, my souls felt deep anguish. Nakita ninyo? God's people nakikiayon sa sanglibutan. So pag pinag-usapan ng God's people, ito na yung generic na mayroong church visible at invisible church. O ngayon, since Ellen White ay prophetess ng Seventh-day Adventist, hindi siya prophetess ng buong mundo. Prophet po siya ng Seventh-day Adventist Church, no? Ang sentro dito, primarily ni Ellen White, walang iba kundi ang church na nakikiayon, yung marami sa sanglibutan, na wala silang pagkakaiba sa sanglibutan, kundi yung pangalan lang. May pangalan silang buhay, ngunit ang buhay nila ay patay, spiritually dead. Ito yung nakikiayon sa sanglibutan. So, generic po ito. Hindi ang focus lang dito ay yung nandoon na ipinakita doon sa company na yon. Tuloy pa natin.
Those who profess to believe the third angel's message often wound the cause of God by lightness, joking, and trifling. I was shown that this evil was all through our ranks. Kaya nabanggit ko po sa inyo. Primarily focus na Ellen White sa visible church, Seventh-day Adventist church, sa kabuuan. Yung mga nagsasabi daw na naniniwala sa third angel's message, ano yon? Yung regarding sa warning about the mark of the beast, nasusugatan yung gawain ng Diyos dahil sa kanilang, kumbaga, yung pagtrato nila sa ganitong usapin o mission, parang mababaw lang, dinadaan sa joke, dinadaan sa patawa, dinadaan sa mga walang kwentang usapan, ipinakita sa kanya na itong kasamaang ito was all through our ranks. Sa kabuuan ng Seventh-day Adventism. Kaya napakahalaga dito yung context. Huwag nating sipiin lang yung isa na yun na, oo nga, mali si Ellen White kasi may mga patay na lahat yun eh. Ang pinag-uusapan dito yung kabuuan. Tuloy pa natin. I saw that some professed Sabbath keepers spend hours that are worse than thrown away in studying this or that fashion to decorate the poor mortal body, while you make yourselves appear like the world and as beautiful as you can. Remember that the same body may, in a few days, be food for worms. Naalala ko tuloy yung babaeng namatay, yung kapatid na namatay kay Kristo. Maring maganda ka ngayon, dahil ito ang tutuunan ng pansin, mga Sabbath keepers na ang oras nila ay nabubuhos sa kung paano magaya yung fashion ng sanglibutan. Sinasabi dito ni Ellen White, ito, kabuuan ito ha, na maaaring makita ka sa kasalukuyan, napakaganda mo, pareho ka ng fashion ng sanglibutan, napakaganda mo, pero alalahanin mo na yung katawang yan, magiging pagkain lamang ng mga uod. Practical ito eh. Yan din yung sinasabi ng mga Bible writer sa Biblia eh. Lalo na sa mga babae, ang gayak ninyo, yung gayak na may malinis na puso sa Panginoon, hindi sa pamamagitan ng mga pahiyas, mga palamuti, yung mahalagang damit, kundi yung puso na naaayon sa Panginoon. Pareho ito eh. Ang prinsipyo na sinasabi rito ni Ellen White. Next, eto ha, kaya ang dami nitong sakop eh. Mothers, set the example of pride for their children, and by so doing, sow seed that will spring up and bear fruit. I saw, parents, that it is easier for you to teach your children a lesson of pride than a lesson of humility. I saw that young and old neglect the Bible. They do not make that book their study and the rule of life as they should. Especially are the young guilty of this neglect. Pansin nyo? Kasama na dito yung mga nanay natin na sila mismo nagseset ng hindi magandang ehemplo sa kanilang mga anak, na yung ehemplo ng pride. Pride. Nakita dito sa vision ni Ellen White na yung mga magulang tinuturuan yung mga anak ng lesson ng pride sa halip na lesson ng humility. Di ba? Marami ikang mga kabataan ay binabaliwala ang Biblia. Hindi nila pinag-aaralan ang Biblia. Yun sana'y maging panuntunan ng kanilang mga buhay. Kaya pagsikapan nating mga magulang ng mga bata, laging merong oras ng pag-aaral ng Biblia. So, binabasa ko po ito sa inyong nilalaman ng pinagkunan ng finorward na tanong para maintindihan natin yung kabuuan ng pinag-uusapan doon sa pinaghanguan, yung quotation na yun na napakaiksi. Ito po yung laman nun, kabuuan. Ngayon, binanggit ko kanina yung range of prophecy, principle ng Bible prophecy. Ito yon, pakilagay Micah. Range of biblical prophecy. A. Immediate or short-range prophecies. B. Predictions of single distant events. C. Long-range outline prophecies covering long periods. D. Prophecies of double application. Immediate and future or literal and figurative. Ito yon. Kaya marami nagkakamali rito kaya napagkakamalan nila sa Ellen White, sablay daw. Particularly, yung kinote na yon sa nabanggit na libro sa early writings, ang application nun, lumalabas double application, immediate and future. Yung immediate, kagaya nung nabanggit natin example, na kapatid na namatay. May namatay talaga doon. 3 araw lang ang lumipas. Pero yung karamihang nasa company na yun, patay na siyempre sa panahon natin ngayon.
Pero pinag-uusapan doon, hindi yung sa company, yung kabuuan ng church. Nakita ko ninyo? Ito, bibigyan ko ng example sa Biblia, ha? Ito, ha? Pakilagay, Ali. Simulan natin itong sa unang Tesalonica 4:16. Ito, baka masisi ninyo si Pablo rito. Tingnan nyo, ha? Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Verse 17. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga lapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Anong napansin natin? Sa pagdating ni Kristo, ang sabi ni Pablo, yung nangamatay, ibig sabihin sumampalataya kay Kristo na namatay, bubuhay na yon, dadalhin sa, siyempre, paraiso, sa buhay na walang hanggan. At ang sabi ni Pablo, tayong nangabubuhay na nangatitiray, irarapture kasama nila. At tanong, naranasan ba ito ni Pablo? Di ba si Pablo 2,000 years ago, patay na? Okay, masasabi ba natin si Pablo bulaang apostol? Kasi sabi niya, tayong nangabubuhay. So umasa rin pala si Pablo na daratnan siyang buhay ni Kristo. Ito po ay may kinalaman sa kanyang pananampalataya. So hindi ho nangangahulugan na kapag umaasa ang isang lingkod ng Diyos na daratnan siyang buhay at namatay na siya, nagkamali siya ng sinabi. Hindi ho yun. At isa pa, yung sinabi na yun ni Ellen White, hindi lang doon sa company, dahil yung context nun, yung conformity to the world, yung pakikiayon sa sanglibutan ng bayan ng Diyos sa kabuuan, the visible church, the Seventh-day Adventist Church, sa kabuuan. Hindi lahat, pero maraming umaayon sa sanglibutan. So kaya ang tanong niya sa angel doon sa vision, bakit mas kumbaga mas attracted sila? Bakit nakatuon ang pansin nila sa mga bagay ng mundo sa halip na paghandaan yung pagtungo sa langit? Anong sagot ng angel? Attracted sila sa mga bagay ng sanglibutan. So, ang pinag-uusapan doon, hindi lang yung grupong nakita doon sa company, kundi alin? Kabuuan. Kaya nga sa range of prophecy, may immediate and distance. Kaya sa puntong yun, merong double application. Sa nakita doon at doon sa kabuuan na kaganapan na mararanasan ng bayan, the visible church, sa kabuuan ng events, especially the 7 last plagues and the second coming of Jesus. Ito pa. Pakilagay itong double application ng prophecy sa Isaiah 65 mula verse 18. Ito yon. Ngunit kayo'y mga tuwa at mga gagalak magpakailanman sa aking nilikha, sapagkat narito, aking nililikha na kagalakan ng Jerusalem at kaligayahan ang kanyang bayan. 19. At ako'y magagalak sa Jerusalem at maliligaya sa aking bayan, at ang tinig ng iyak ay hindi na maririnig pa sa kanya, o ang tinig man ng daing. 20. Hindi na magkakaroon mula ngayon ng sanggol na mamamatay, unang matanda na hindi na lubos ang kanyang mga kaarawan. 20 pa rin, sapagkat ang bata ay mamamatay na may 100 taong gulang, at ang makasalanan na may 100 taong ang gulang ay susumpain. 21. At sila'y magtatayo ng mga bahay, at ang mga yaoy kanilang tatahanan, at sila'y mga guubasan at magsisikain ng bungan yaon. 22. Sila'y hindi magtatayo at iba ang tatahan, sila'y hindi magtatanim at iba ang kakain. Sapagkat kung paano ang mga kaarawan ng punong kahoy ay magiging gayon ang mga kaarawan ng aking bayan, at ang aking mga pinili ay mga gagalak na malaon sa gawa ng kanilang kamay. 23. Sila'y hindi gagawa ng walang kabuluhan o mga nganakman para sa kasakunaan, sapagkat sila ang lahi ng mga pinagpala ng Panginoon at ang kanilang mga anak na kasama nila. 25. At ang lobo at ang kordero ay manginginaing magkakasama, at ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka, at alabok ang magiging pagkain ng ahas. Sila'y hindi mananakit o magpapahamak man sa aking buong banal na bundok, sabi ng Panginoon. Napansin nyo doon? Ang pangako dito ay magiging karanasan ng bayan ng Diyos saan? Sa banal na bundok ng Diyos. Saan yung banal na bundok? Or kingdom, symbol ng bundok din sa prophecy kingdom? Sa langit. Isipin mo magkakasama yung mga mababangis na hayop, hindi magsisipanakit. Pero bakit doon sa nabasa natin, doon sa verse 20, na mayroon doon na bata mamamatay na may 100 taong gulang. So ibig sabihin ng bata mamamatay pa rin sa bagong langit. Tapos 100 taon ng gulang, saan ka nakakita? Bata pa rin 100 taong gulang. Di ba? Tapos yung 100 taon ng gulang na makasalanan, susumpain. Akala ko ba sa bagong langit walang kamatayan?
Ito na nga yung point. Etong binasa natin mula doon sa verse 18, okay? Ito po yung tinatawag na double application ng prophecy. Immediate and long distance. Ano yung immediate? Ito po yung pangako sa bayan ng Huda na sila'y makakabalik at may isasauli pa rin ang nasirang Jerusalem. Magtapat lang sila sa Panginoon. Ang kanila kasing karanasan, sila nagtatanim, sila nagtatayo ng bahay, iba ang tumitira, iba ang kumakain. Pero pag nagtapat sila sa Panginoon, mababalik uli. Yung tinatawag na tirahan nila, yung pinangako na restoration sa Jerusalem, sa lupa, at yung long distance ay sa bagong langit, bagong lupa. O kaya nalito ang iba, bakit may 100 taong gulang, mamamatay pa rin, kala ko ba walang mamamatay sa bagong langit, bagong lupa. Yun nga yung range ng prophecy. Inisa-isa ko sa inyo kanina. So kapag hindi malawak yung ginagawa nating pag-aaral pagdating sa prophecy, maliligaw ka nga talaga. So balik tayo doon sa nabanggit natin na yung principle ng prophecy sa paggamit sa mga Bible writers at dito nga kay Ellen White, yung degree pareho. Yung principle pareho. Kaya yung pinakita kay Ellen White na grupo na pinakita sa kanya, and then nag-shift ngayon sa kabuuan. Immediate, may namatay naman talaga eh. Yung binanggit natin kanina, after 3 days nung pulong na yun, may namatay na babae. Pero namatay yun sa Panginoon. Oh. At ano yung pang long distance? Di yung mga tao na nandito sa Seventh-day Adventist na daratnan sa panahon na 5 buhay, pamadat na ng huling 7 salot at ng second coming ni Jesus. Yun yung point doon. Hindi sinasabing yung mga nando, hindi yun lang ang pinag-uusapan. Kaya binasa ko sa inyo ng maraming quotation doon sa nabanggit na libro eh. Di ba? Kaya pag nagbasa ho tayo, buong libro basahin natin. Ano ba yung context? Ano yung kabuuan? And then sipatin mo ngayon, ano yung principle of application when it comes to prophecy? At yun nga, inisa-isa doon sa binasa natin sa writings ni Ellen White. So hindi lang yung nakapatungkol doon, mga tao na yon doon sa meeting na nakita, kundi ito'y sa kabuuan din ng Adventism na mayroong darat ng buhay at mayroong daratnan siyempre ng 7 salot. Siyempre mauna yung 7 salot dahil yung ikapito doon sa salot, the second coming of Jesus. Okay? So yun po yung sagot natin doon. So hindi po nagkamali ng prophecy si Ellen White, no? Balik-balikan nyo lang po ang pinaliwanag ko. Pwede ulitin tong video. Ito kasing range of biblical prophecy. Tinuturo ko po ito sa Bible class, no? Sa Bible Institute. Although, na-discuss ko na rin ito sa pagkaalala ko dito sa live po natin. Part po yan ng pag-aaral kasi hindi ganun basta-basta lang kayo nagkakaroon ng kaguluhan yung iba kasi hindi kino-consider yung ilang mga punto pagdating sa interpretation ng mga literatures, especially pagdating sa sulat mula sa Panginoon. Ganun yun, ganun natin iintindihin yung mga ganung bagay. So walang pagkakamali doon sa Ellen White. Hindi lang nakafocus doon sa mga company yun. Okay? Ito pa, pakilagay sa screen, Maika. Ito yung dalawang bagay ng prophecy, Non-apocalyptic prophecy often leaps from the local crisis to the end time day of the Lord. Ito sa ibang salita, ang tawag classical. Letter B, apocalyptic prophecy presents the course of history from the time of the prophet to the end of the world. Yung classical prophecy, ito ay referring sa biblical principle ng prophecy. Yung non-apocalyptic, o sa ibang tawag ay classical prophecy. Ang hula na yan o prophecy ay doon sa local crisis hanggang doon sa end time day of the Lord. Pagdating naman sa apocalyptic prophecy, yung prophecy na yan, ipinapakita yung takbo ng kasaysayan mula doon sa panahon ng propeta hanggang sa katapusan ng sanglibutan. So nakita po ninyo yung binabanggit kong reigns. Nasa Biblia ho lahat yan. So yung in-apply po natin sa Biblia, of course, applicable din sa writings ni Ellen White. Yung reigns, hindi lang doon sa company present, kundi saan? Sa kabuuan ng Seventh-day Adventism. Yan, pinakita ko po sa inyo. Nagbigay din ako ng example sa Biblia. Isa pa example ha, may kapakilagay, Jeremiah or Jeremias 50 verse 8. Magsitakas kayo mula sa gitna ng Babylonia at kayo'y magsilabas mula sa lupay ng mga Kaldeo at kayo maging gaya ng mga kambing na lalaki sa harap ng mga kawan. O literal na mayroong Babylonia noon. So, ang utos, magsitakas mula sa Babylonia. Local crisis to. O ngayon, eto naman, long distance, Apokalipsis 18:2.
Nakalagay, Micah? At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, naguho, naguho ang dakilang Babylonia, at narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Nung sinulat ito ni Juan, wala na yung literal na Babylonia. First century, na ito? Christianity. At ito'y patungkol naman sa spiritual Babylon na dapat lumabas ka rin. So from the local crisis, the ancient Babylon, down to long distance. Malayo na ho ang kumbaga naging pagkagamit doon sa symbol ng literal na Babylon, ginamit as symbol ng spiritual Babylon. So ganun gumamit ang prophecy. So kinakailangan ho, maintindihan natin yung mga puntong yon para hindi tayo maligaw. Okay? Pangalawa, mahaba itong tanong pero hanggang kung ano lang maabot natin ng ating boses, no? Ito nga yung binasa natin. May hula daw na mali si Ellen White dahil yung England daw, sinabi daw ni Ellen White, yung England magdedeklara ng giyera sa Amerika doon sa panahon ng Civil War. At magkakaroon ka ng General War. So ito daw ay maling hula ni Ellen White dahil ang England daw hindi naman nagdeklara ng giyera sa Amerika noong Civil War. At ang Amerika daw hindi naman kumbaga napunta sa alabok, ibig sabihin na-humble siya. Hindi siya bumagsak. So mali daw na hula. Di basahin natin yung mga pinagkunan. Okay, basahin natin. Testimonies Volume 1, page 254. Thousands have been induced to enlist with the understanding that this war was to exterminate slavery. But now that they are fixed, they find that they have been deceived. That the object of this war is not to abolish slavery, but to preserve it as it is. Pinapakita ko muna yung issue. Ano yung issue nung panahon ng Civil War ng Amerika, North and South? Kasi yung South, doon nagsimula ang rebellion. Okay? Kasi ang North, nagnanais na i-abolish yung slavery. Yung mga alipin ba? Yung mga, lalo na yung mga black. Ginagamit nilang mga alipin. Slavery yon. Ayaw ng South. Nag-rebel yung South. At maraming mga propagandang ginawa doon sa usaping yon. Pero lahat ng ito'y pandaraya. Bakit? Nagamit lang na issue yung abolition ng slavery at may mga leader noon sa Amerika, lalo na sa North, na gusto nila alisin ng slavery kasi hindi makatao yan eh. Ayaw ng Diyos yan. Yung meron kang inaalilang tao. Meron kang inaalipin. Pero hindi yun ang naging issue ng mga wise at mga deceptive leaders eh. Maging sa South at maging yung ilang leaders doon sa North eh. Deception ho ito eh. Ito yung sinusulat na Ellen White. Tuloy natin. The system of slavery which has ruined our nation is left to live and stir up another rebellion. Yung sistema daw ng slavery, yan ang nagwasak sa kanilang bansa. Ito pinag-uusapan Civil War ha. Next. I was shown that if the object of this war had been to exterminate slavery, then if desired, England would have helped the North. But England fully understands the existing feelings in the government and that the war is not to do away slavery but merely to preserve the Union. And it is not for her interest to have it preserved. Our government has been very proud and independent. Ito. Isa-isahin ko po sa inyo itong binasa na ito. Kaya sabi natin, yung nangyaring Civil War noon, although ang pinapakita naging issue ay slavery, abolition of slavery, pero yun pa ay deception. Ayon sa sinabi ko rito. Bakit? Ipinakita kay Ellen White na kung yung obheto o yung layunin ng Civil War na yon ay para pawiin, alisin yung slavery, if desired, kung yun lang, kung yun ang issue lang talaga, exterminate slavery, kung nanaisin, kaya may binanggit ito, naka-highlight kanina, naka-underline, naka-highlight pa. If desired, England would have helped the North. Ano sinasabi doon? Simpleng English po ito. Hindi naman tayo, hindi ko na sinasabi napakahusay natin sa English. Ito, kumbaga, kahit pa paano naintindihan natin yung grammar, no? Kung yung issue o ang usapin ay para pawi lamang slavery at kung gugustuhin ng England, tutulungan niya yung North laban doon sa South. So, ang sinasabi rito, kung gugustuhin at kung yun ang issue talaga slavery. Pero, binanggit dito,
naintindihang mabuti ng England kung anong nangyayari sa Amerika nung Civil War. Na ang Civil War na yon ay hindi para alisin ang slavery, kundi i-preserve ang Union. At hindi para sa kanya, it is not for her sa England. It is not for her interest to have it preserved. Hindi interesado ang England doon. So hindi po nagsasabi si Ellen White na magdideklara ang England ng hira. Sinasabi dito ang isang bagay na kung ang talagang usapin doon ay extermination ng slavery, kung gugustuhin ng England, tutulungan nila ang North laban sa South. Nakita ho ninyo, walang sinasabi si Ellen White ng England nagdeklara ng gera sa Amerika. Di ba? Ay, maliwanag naman ito ang grammar eh. Ulitin ko ha. I was shown that if the object of this war had been to exterminate slavery, then if desired, England would have helped the North. Liwanag naman ho yun eh. Kaso hindi nga ang issue doon, naintindihan ng England yan eh. England fully understands yun ang sabi. Kumbaga, alam ng England, etong mismong Amerika na ito, North and South, kumbaga, naglolokohan lang ito dahil may mga leader doon, although yung mga iba sa North, matino talaga dahil South ang nagsimula ng rebellion eh. Kaso, ang purpose pala nung Civil War, i-preserve yung samahan. Dahil meron din palang mga leader sa North na ayaw alisin yung slavery. Kaya nagsimula yung rebellion sa South. At doon nahirapan nga nun si Abraham Lincoln. Dahil merong hindi solido na paninindigan yung iba niyang mga kasamahan. Yun at alam yun ng England. Alam ng England na ang digmaang yun, yung Civil War, hindi para alisin o pawiin ng slavery, kundi i-preserve ang Union. Yun ang alin. Hindi yung mga leader na yun sa mga bansa na gustong panatilihin ang slavery. Yun ang maliwanag na pinag-uusapan dito. Hindi sinasabi ni Ellen White na nagdeklara ang England. Ituloy pa natin, Micah. The people of this nation have exalted themselves to heaven and have looked down upon monarchical governments and triumphed in their boasted liberty. While the institution of slavery that was 1,000 times worse than the tyranny exercised by monarchical governments was suffered to exist and was cherished. Ito ha, isa-isahin ko pong muli sa inyo. Sabi ni Ellen White, itong Amerika, nagmataas hanggang sa langit. At minamaliit nila yung mga monarchical governments. Ibig sabihin, yung mga bansa na may hari, katulad ng England. Minamaliit ng Amerika yon kasi ipinagmamalaki ng Amerika yung kanilang liberty. Diba? Sa bansang Amerika, may Statue of Liberty, malaya daw sila. Yun ang ipinagmamalaki nila. Pero makikita mo yung irony sa sinabi ni Ellen White. Pinagmamalaki nila yung liberty, pero nandyan yung slavery. Yun yung irony o kabalintunan. Pinagmamalaki, may kalayaan, pero nandito yung slavery. Mas 1,000 beses na malala kaysa doon sa mga bansa na may mga hari. Nakita niyo? Yun ang sinasabi ko rito. Yung Amerika, hindi na, kasi nga, mayabang. Gusto nila, mayroong superior na lahi. Eh di ba, ang mga itim noon, minamaliit. Kaya nga ngayon, noon yun, ang pinag-usapan natin dito, noong 1860s. Hindi na ho ngayon. Dahil matindi ngayon ang sigaw ng equality. Pero syempre, may mga bahagi pa rin sa Amerika. Pag Asian ka, pag may kulay ka, malit ang kanilang tingin. Ano na yan eh, naging culture na ng iba dyan eh, ayaw man nilang aminin. Ganyan mag-isip yung mga tingin nila, yung mga puti, mas powerful, mas exalted na lahi dito sa mundo. Ganyan kayabang ang Amerika noong 1860s, kaya naganap noon ang Civil War dahil gusto nilang panatilihin ang slavery. Minamaliit nila yung mga bansang mayroong mga hari, monarchical government. Kagaya ng England. Pinagmamalaki ng Amerika yung liberty. Pero bakit may slavery? Liberty, tapos may slavery. Di ba? Kaya nga ironic. So, mas malala, ayon kay Ellen White, ng 1,000 beses yung kalupitan dito na ginagawa sa Amerika dahil sa slavery. Next. This nation will yet be humbled into the dust. England is studying whether it is best to take advantage of the present weak condition of our nation
and venture to make war upon her. She is weighing the matter and trying to sound other nations. Napansin niyo po, uli, himayin ko po ito. This nation, ang ayon kay Ellen White, will yet be humbled into the dust. Ano yung sinasabi doon ng mga naninira na false prophecy sa Ellen White kasi hindi naman daw na humble. Ibig sabihin, hindi naman napabagsak ang Amerika. Bakit sinabi ba ni Ellen White na napabagsak ang Amerika? Ang sabi dito ni Ellen White, this nation will yet be humbled into the dust. Napansin niyo po yung word na yet? Pag sinabing yet, hindi pa. Di ako galit Natatawa lang ako. Nandun mismo sa quotation Hindi sinasabi ni Ellen White na babagsak. Alam ni Ellen White ang Bible prophecy, hindi babagsak ang Amerika dahil sila yung pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo ayon sa Biblia. So paano mapapabagsak? Kaya sinabi ni Ellen White, this nation will yet be humbled into the dust. Walang false prophecy si Ellen White. Walang sinabi si Ellen White na babagsak ang Amerika. Kaya sabi niya, yet. Diba? Kaya sabi doon, England is studying, pinag-aaralan. Yung kasalukuyan yung context ng 1860s, pinag-aaralan ng England, yung kasalukuyang kalagayan ng Amerika noon, at tinitingnan nila yung advantage dahil naging mahina yung condition. Kasi nga, nag-away-away ang Amerika North and South Pinag-aaralan nila. At ngayon, tinitimbang niya ng England, she is weighing the matter and trying to sound other nations. Kasi pinagmamasdan noon ng England at ng iba't ibang mga bansa yung nangyayari sa Amerika nung Civil War. Pinag-aaralan ng England. Ngayon ito, tuloy pa. Next. Other nations are making quiet yet active preparations for war and are hoping that England will make war with our nation for then they would improve the opportunity to be revenge on her for the advantage she has taken of them in the past and the injustice done them. Eto. Yung ibang bansa, other nations, mayroong ginagawang paghahanda rin, pero tahimik sila. At umaasa sila, hoping. Sinong umaasa? Yung ibang bansa na yon, na yung England ay magkikipagdigma sa Amerika. Kung ganon, sila, yung other nation, ay magkaroon sila ng oportunidad na makapaghiganti dahil doon sa mga advantage na ginawa sa kanila ng Amerika. So yung ibang mga bansa, naghihintay, umaasa sila ng England ay makikipagdigma sa Amerika. Pero hindi nga gagawin ng England kasi alam niya kung ano talaga ang motive ng Civil War. Kung ang motive sana nun, yan binasa natin nung una kung ang motibo sana ay para pawiin ng slavery, dito tulungan ng England yung North America. Hindi nga yun ang alam ng England kung anong laro meron nung Civil War. Next. The weakness of our government is fully open before our nations and before other nations, and they now conclude that it is because it was not a monarchical government. And they admire their own government and look down, some with pity, others with contempt upon our nation, which they have regarded as the most powerful upon the globe. Kapansin nyo? Isa-isahin ko uli. Yung kahinaan ng ating gobyerno, nung kapanahunan ito, again, 1860s ang context nito. Yung kahinaan, ng ating gobyerno ay bukas nakikita ng mga ibang bansa. At ngayon, ang conclusion ng mga nakakita na yun, kasama ng England, kaya nagkakaganyan sila, ang Amerika, ay hindi kasi sila monarchical government. Ibig sabihin, merong hari, merong reyna. Monarchical, parang England. At doon, mas hinangaan ng mga monarchical government ang kanilang gobyerno. At minaliit ngayon, at meron silang habag doon sa Amerika dahil sa nagaganap sa kanila. Itinuring pa naman nila ang Amerika na pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. So anong sinabi ron? Maliwanag. Kaya nga hindi nagdeklara, mas minabuti pa ng England na magmasid na lang. Ayun dito sa writings. Kinaawaan pa nila ang Amerika. Dahil nagkaganyan sila, bakit mas maganda kung sila'y naging monarchical government.
bansang malaya, pero nandyan yung institution ng slavery. Tuloy, next. When England does declare war, all nations will have an interest of their own to serve and there will be a general war, general confusion. Ano sabi ni Ellen White? Nasa quotation din ang tanong. When England, kapag ang England ay nagdeklara ng gera nga sa Amerika, yung ibang mga bansa magkakaroon ng interest na samahan ngayong England at magkakaroon ng general war or world war. Pero hindi nga prophecy yan. Sinasabi ni Ellen, when England. Dahil nga ang England lang, nagmamasid lang sa nangyayari. Lukuhan lang itong civil war. Hindi naman talaga slavery ang issue ng gera. Ginamit lang yung slavery, pero ang issue, i-preserve ang union. Kaya hindi gumalaw ang England. Hindi sinabi ni Ellen White ng England pagdedeklara. Ang linaw naman ng grammar eh. At ang Amerika, hindi sinabi ni Ellen White na babagsak. Kaya nga sabi, will yet humble into the dust. Di ba? Again, maling unawa na naman at malisyosong pahayag sa mga internet sites, yung patungkol dito sa maling hula daw ni Ellen White. Alam nyo, unahan ko kayo. Ang dami na niyan sa internet, libong paninira kay Ellen White. Pero lahat ng yon malisyoso lahat. Katulad nito, mga example na ito, marami pa yan, mga malisyoso at matagal nang nasagot yan. Inuulit-ulit na lang. Pero, siyempre, dahil para sa iba, kagaya ni nitong si Imelda Santos, hindi niya marahil alam, kaya niya tinatanong at welcome naman yun, kaya natin sinasagot. Para din sa iba nating kapatid na walang alam dito sa issue, para hindi na sila maloko. Hindi na sila maloko ng mga dating Adventist na ngayon bumabanat sa church at ginagamit itong mga propaganda at mga malisyosong pahayag na ito ng mga maling hula daw na Ellen White. So yun po. Anyway, meron pang CDE. May 3 pa rito, pero next broadcast natin, no? Pwede ko itong gawin, although ngayong second week, Sabat lang yung prophecy, pero bukas itutuloy ko ito, no? Pinangako ko naman ito kay Imelda Santos, no? Itong 3 pang tanong na ito, itutuloy natin bukas. So, kasi nakadalawang oras na tayo ngayon. So, hindi naman natin sasagarin, meron pang bukas. Sayang yung boses natin, delikado di ba? Okay? So, muli, ang Pasig Seventh-day Adventist Church sa pamamagitan ng Reasons of Faith Media Ministry po ay nagpapasalamat sa inyo, sa inyong panunood ng atin pong 4th episode ng Spirit of Prophecy series na ating ginanap ngayon at maging sa pagsagot ng ilang mga controversial issues na ibinabato sa prophetess ng Seventh-day Adventist Church na si Ellen White. So, lubos po kami nagpapasalamat na kayo po ay umantabay at harinawa. Ito pong ating napag-aralan ay magbigay ng katatagan lalo na sa mga kapatid na wala hong mga maling hula sa Ellen White. Bukas, sasagutin pa natin itong iba, no? Kaya yun ang purpose ng Spirit of Prophecy. Para bigyang linaw sa ibang hindi pa palinaw sa kanila, yung totoong pangyayari. At yung paniniwala ng church sa kabuuan pagdating kay Ellen White at sa mga doktrinang tinatangkilik ng Seventh-day Adventist. Okay, marami pong salamat at tatapusin natin ang ating programa sa pamamagitan po ng panalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat ng marami dahil niloob niyo po na maitaguyod ang 4th episode ng Spirit of Prophecy series. Nawa ang mga kapatid na nanood, nakapakinig, ay nabigyan ng linaw, katatagan sa kanilang pananampalataya at paniniwala. At patuloy na magsumigla sa paglilingkod sa inyo, manatiling matatag sa iglesia hanggang sa dumating ang inyong bugtong na anak at handa naming salubungin sa mga alapaap ng langit. Salamat din sa pagpapatawad ninyo sa aming mga pagkukulang at kasalanan, alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang programang Reasons of Faith ay pansamantalang nagpapaalam sa mga nakagapay ko po, si Micah Sarmiento na aking pamangkin, si Princess Alia Sarmiento na aking unika iha, na nag-serve bilang technical natin, at ang aking may bahay na nagbahagi ng mga video, si Maiden Sarmiento. At sa lahat ng ating mga kapatid na nagbahagi po ng ating mga video, patuloy po kayong pagpalain at ang inyong sambahayan. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Bukas po, alas 3 ng hapon, tayo po ay magsasama-sama uli ayon sa kalooban ng Panginoon.